Gusto mong gumanda katulad ng iyong idol pero ayaw mong gumastos at magparetoke? Meron na ngayong tinatawag na magic makeup. Bagong paraan daw ng pagpapa-beauty ala celebrity. Dahil sa kanyang blonde hair at blue eyes, malulusog na dibdib, maliit na bewang at napakahabang legs. Ang 21 anyos na Ukrainian model na si Valeria Lukyanova, nagmistulang real-life version ni Barbie. Pero marami ang bumatikos kay Valeria. Retokada raw siya. Patunay raw rito ang mga naglabas ang mga luma niyang litrato sa internet. Subalit mariing itinanggi ni Valeria na sumailalim siya sa operasyon. Di umano, all natural ang kanyang beauty. Likas daw na maganda ang kanilang lahi at ang kanyang gamit para magmukhang manika, make-up lang daw. Bilang pruweba, naglabas si Valeria ng mga video sa YouTube na nagpapakita kung paano siya mag-makeup para magmukhang Barbie doll. Sa panahon ngayon, hindi na nga raw kailangan pang magparetoke ng iba, lalo pat marami ng bagong teknik sa pagme-makeup. Pero mukhang hindi kontento sa pagkokolorete lang ang ibang mga tiga South Korea. Sila lang naman ang kinikilala ngayon sa buong mundo bilang may pinakamaraming bilang ng sumailalim sa cosmetic surgery. Noong 2010, mahigit 360,000 procedures ang isinagawa sa South Korea. Maraming Koreana raw kasi ang nag-aasam ng Western look, gaya ng pagkakaroon ng mas malalaking mata. Ngunit para sa mga Koreanang hindi kayang sumailalim sa operasyon, ang nakita nilang solusyon, magic makeup. Let's start. Contact lenses, eyeliner, false eyelashes at mascara lang daw ang katapat ng lahat ng ito. Dahil sa magic makeup, ang ordinaryo nagiging celebrity. Ang magic na ito sa pagpapaganda nakarating na rin sa Pilipinas. Ang magbabarkadang sina Poy, Ads at Jennifer. Bukod sa pagsayaw ala K-pop, kinakarir din ang panggagaya sa itsura ng kanilang mga Korean idol. Na-addict po kami na ibahin lagi yung kulay ng buhok namin. Nursing po yung course namin, bawal may kulay yung buhok. Pero sa sobrang gusto namin, magmukha kaming K-pop, go lang po talaga. Super playful ng color nila, pero nagmamatch. Tapos, since yung body nila is thin, slim, parang lahat bagay, kahit anong ipasok mo na damit. Ngunit para maging 100% Korean daw ang kanilang look, susubukan nila ang magic makeup. Yung eyes nila, yun yung nakapansin-pansin sa kanila. Parang big eyes. Ang makeup artist na si Barbara. Kaya raw tuparin ang pantasya ng kahit sino na maging kamukha ang kanilang idolo. They get so much fulfillment at saka confidence pag kayo nakikita ng tao na akala kasi nila everyday yan ka na yan ang itsura mo. Pero pag na-make-upan ka, itatransform ka talaga. Tapos, wow, mas magiging maganda pa pala ako. Sa kanyang makeup chair, isa-isang sumalang ang magbabarkada. Sandamakmak na concealer at powder ang ginamit ni Barbara para makuha ang makinis na itsura ng mga Koreana. Gumamit din siya ng contact lenses. At matapos ang pagmamagic niya, sina Poy, Ads at Jennifer, Annyeonghaseyo, we are Heat! papasalangang K-pop idol. Sobrang nag-iba yung itsura namin and sobrang nagmukha kaming Koreans talaga. Sobrang nakakataas ng confidence lalo na pag nagpe-perform sa stage. From
normal look, nag-iba talaga kasi nag-widen yung eyes, lalo na yung eyeliner pagkalagay. Boost up yung confidence namin to dance. Unexpected na kaya pala na yung mga super Pinay na look na gusto nilang maging K-pop look din. So hindi na sila mababother na baka hindi bumagay. Ang manikurista namang si Carmen, lokong-loko raw sa panunood ng Korean novelang Dongi. Maganda sa aking paningin dahil siyempre nagkakaiba kasi yung mata niya at saka yung mukha niya. Kung mabibigyan lang daw sana siya ng pagkakataon na maging kamukha ni Dongi, hinding-hindi niya ito palalagpasin. Sa tulong ng magic makeup ni Barbara, mabigyang katuparan din kaya ang kanyang pangarap. Siyempre nagkakaiba, matanda na ako, tapos siya at maganda at bata pa. Sa paggawa ng pagmi-makeup, maraming nakakaiba. Samantala, nag-aabang na mga kasamahan ni Carmen. Excited silang makita ang Korean look ng kanilang kaibigan. Okay naman siguro yun. Siguro bumata siya. So parang first time ko siya makikita na naka-makeup, naka-pistura pa rin. Hanggang Si Jumong. Kagaya niya si Dongi, dami niyang fans sa labas. Nagbabago yung mukha niya. Bumata siya. Hindi ko akalain na ganito. Ay, bakit kayo natatawa po? Nasisiyahan. pero kahit malaking tulong ang makeup sa pagpapaganda, may mga depekto pa rin sa mukha na hindi basta na itatago. Gusto raw ni Ruby na maging mas makinis at maaliwalas ang kanyang mukha at permanenteng solusyon ang hanap niya para mabura ang kanyang mga peklat. Nagkaroon ako ng acne breakouts. So, nag-iwan siya ng mga scars sa mukha ko. That's why I want the scars para mawala. Yun nga lang, kinailangan munang tusok-tusukin ang kanyang mukha ng maliliit na karayo. At the same time na nagpa-punch ng holes yung needles ng ating machine, meron tayong pinapatak na growth factor serum. It stimulates collagen. So, yung pagpasok ng needle, pumapasok din yung gamot at the same time. So, it creates a way for the medicine to enter the skin really, really well. 2 beses na raw sumailalim sa ganitong session si Ruby. 20 minutes kada session. We control naman how deep we go with the depth of the needle. But in our patient's case kasi, acne scars, no? So malalalim talaga. It would really very much help if the needles went in a little deeper. At ang bayad, mahigit 16,000 pesos. Medyo madugong nga lang. Pero kaya raw niya itong tiisin. Alang-alang sa kagandahan. Yung pain niya, I think normal lang pagka kunyari nag-astringent ka o toner. Parang ganun lang yung pain ngayon. Parang may stinging lang siya effect. Pero yung procedure is tolerable. Napakarami na nga ngayong paraan para mabago at mapaganda ang itsura ng tao. Pero wag pa rin nating kakalimutan, wala pa rin tatalo sa inner beauty.